Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter, Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan, Iban na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng localized risk management. Ang ating OCD o Office of Civil Defense at mambabatas ay sinuportahan ang pagkakaroon ng localized risk reduction management o mayroong sariling pagkontrol ng bawat community o local level sa mga sakuna kung saan ito yung nagkaroon ng conference itong iba't ibang mga sangay ng pamahalaan hinggil dito risk reduction o yung reduction management ng ating environment sa pamamagitan ng local DRRM o ay mapapadali ang pag-manage at response sa mga sakuna. Nais na mapag-ibayo ng DNR ang pagkakaisa ng community para sa pagharap sa mga sakuna in physical and non-physical structures, ang paglalagay ng early warning system at itong evacuation. So nais na magkaroon ng local disaster risk reduction management. So yun yung na nagkaroon ng ministerial conference nakaraang araw at ito yung naihain ng ating pamahalaan regarding sa pag-manage ng disaster reduction risk management. Yan. So ito yung panukala nila na magkaroon ng localized yung pag-ibayo ng localized disaster risk reduction management. O, meron na tayo niyan yung MDRRM, pero nila yan na pag-ibayuhin yan kagaya noong binitiwang pananalita ng taga DNR na yung pag-ibayo ng early warning system at saka ng tawag dito yung evacuation center. So yung mga mamapatas na natin ay sinuportahan yan, parang isasabatas pa nila para mapag-ibayo yung local disaster risk reduction. Kung hindi ako nagkakamali, may existing na yan sa mga lokal na pamahalaan, yung MDRMO, at meron ding tinatawag na local disaster risk reduction, diba dito sa ating lokal na pamahalaan, at meron din tawag dyan ay MDRRMO o Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Yun. So ngayon ay sinusuportahan niya ng mambabatas sa ating OCD at saka MDRRMC. So matagal na pagkarap kung gusto nila pag-ibayuhin yung ating pangunawa doon sa pagsuporta na yan na napag-usapan din sa conference ministerial. So ang mga kababayan di umay nais na magpasa ng batas para dito sa local DRRM para magkaroon ito ng epektibong pagharap sa mga sakuna. Yan. At yun nila nasa sa tingin nila ay mapapadali yung local pagharap diyan with the local management. Siyempre sila naman yung maharap So kaya lang siyempre yung pinakang head control supervision andun sa NDRRMC. So yung mga kababayan di umno ay may malaking kampanin at kakayanan para sa pagharap sa mga sakuna o DRRM. Nagkakaroon ng disaster risk conference itong nakaraang araw dito sa ating bansa with different government o mga nakikiisa dito. So yun. Nagsalita si Senator Lori Gardaron hinggil dun sa panig ng mga kababayan na may malaki silang ambag dito sa local risk reduction disaster risk reduction management.
So, bibigyan niya ng puwang o malaking kakayanan yung mga kababaihan para sa pagharap diyan. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng pag-ibayo ng disaster risk reduction management in local units ay ating sinusuportahan ito kung saan kailangan ito bilang siyang pangunahin na makinari at aksyon at mga ngalaga sa tuwing may sakuna. So sinusuportahan din natin itong pagkakaroon ng local pagmamanage mismo ng mga lokal na pamahalaan o local disaster risk reduction management na ito ay siyempre sila ay magmanage ng sarili ng disaster risk management para dun sa kanilang bayan sa tuwing magkakaroon ng sakuna. At bagamat sila ay naka-coordinate with the national. So ayan kumbaga man full nation approach yan yung NDRRMC na yan. Binubuo ng maraming ahensya para suportahan yung pangalaga sa lahat. Siyempre kasama sa lokal na pamahalaan. So parang siguro national na parang para sa LGU, bababa siya sa lokal na para siyang magmamanage doon. Maganda yon. Pero mayroon din tayong sinusuportahan na yung pangkalahatan, yung NDRRMC ay papaloob sa Department Disaster, yung DDR, yung sa Department, lalagyan ng departamento yan. So yun yung gusto natin suportahan yun, yung pagkakaroon ng departamento niyan para mas maganda, para mapangalagaan natin. Pero according sa ating OCD, yun daw NDRRMC na ang pinakang super body niyan. Pero siguro mas maganda pag-aralan yung pagkakaroon ng Department Disaster Resilience. So para nakapaloob lahat dyan yung NDRRMC at saka yung mga lokal na yan kakakibat. So siguro para mas mayroong kumbaga na parang yung sinyal ilalagay doon sa department. Pero sabi niya mas ano na lang kanya-kanyang expertise na lang para dyan. So, at parang hindi na magagawa pa ng budget. So ngayon ay ito ngayon ang panukalan parang pagsuporta ngayon sa lokal. Pero tingnan din mabuti ng ating pamahalaan at patuloy na pag-aralan yung pagkakaroon ng departamento dahil nga sa itong ating bansa kailangan yan dahil na palagi tayo may humalo para palagi tayo sinasalanta lalo na ngayon na tayo ay mayroong global warming, so lumalakas yung natural na nasa 25 bagyo na maaaring manlalasa sa bansa taon-taon, mas malakas kaysa dati yung maaaring mangyayari doon. Kaya instead na halimbawa magkaroon lamang ng isang ganung klase na ayen o isang office halimbawa NDRRMC to face this kind of calamity, so maglagay na nga naman ng department parang kumbaga man ay ito ay nakaangkla na, parang nakaangkla na dapat natin harapin nangyayari nga na taon-taon at marami yung mga nasasalanta. So iba't iba. So halimbawa sa loob ng isang taon may mga ilang bayan nasasalanta at palaging nasasalanta sila. So sa ngayon may existing na tayo DARRM o sa lokal na pamahalaan. At kung ito ay pag-iibayuhin with the Republic Act na gagawin ng mambabatas in supporting localized disaster risk reduction management ay mahusay ito gayunman ay pag-aralan ibayo nito with proposed Department Disaster Risk Reduction yun, yung sinabi natin kanina. So pag-aralan yung ipapasa ng mambabatas kung ito yung gagawan niya ng batas o yung disaster risk reduction na nga naman kakibat ito para parang stipulation ng Department of Disaster Risk Reduction kasama yung localized din na pag-ibayo niyaan. So edi ipasa na nga naman yung DDR tap para kasama na rin yan na pag-ibayo niyan. So yun, kanilang revisahin yung DDR para kasama yan, diba? So yun, so para mas mapag-ibayo yung pagharap totally sa mga sakuna, not from overall siya na meron tayong department dyan ay kailangan naman talaga na mayroong department dahil nga sa ito ay kumbaga man parang sa top health kakibat na yan yung bagyo, kakibat na ng ating bansa yan
taon-taon. Kaya dapat mayroong department. Dahil nga sa iyan ay palagi tayong sinasalanta ng mga bagyo. Taon-taon, iba't ibang lamang hindi patuloy. Pag minsan, yun ang yun, yung mga nasasalanta. Iba't ibang lugar ang nasasalanta sa atin. Taon-taon, na nangangailangan no. Department na siya mga ngalaga diyan sa mga sakunan. Lalo na ngayon, global warming, na dapat may haharap na nangangalaga para diyan sa mga nasasalanta ng sakuna. Yung kasing diskarte natin ngayon, NDRRMC, from the OCD, na sila RMC, with the whole nation approach, kakibat yung iba't ibang mga ahensya para harapin yung sakuna, di ba? Ngayon, parang gagawin ay ilalagay na lang siya doon sa the Department of Risk Reduction. So ngayon, ang pagtatayo ng multi-purpose evacuation center at early warning system ay dapat na gawin upang ang mga lugar na may history ng mataas na baha at pananalasa ng bagyo sa sakuna ay siyang lagyan nito upang makalikas ang mga mamamayan doon na kailangan lumitas yan. So yun, doon sa pag gusto nilang ng batas para doon sa localized disaster risk reduction para malagyan ng mga evacuation centers yung mga lugar na dapat lagyan ng evacuation centers yan. Kagaya halimbawa doon sa ano nga ba yun, sa parting Aurora. So meron na ron ganoon na yun ay multi-purpose na lilikas doon yung mga tao kapag tuwing mananalasa at palaging sinasalanta ng bagyo yung lugar na yun prone. So maglalagay doon ganong klase ng evacuation center. So sa iba't ibang parte ng Pilipinas na kinakailangan ilagay yun. Kinakailangan magsabatas para punduhan siguro. Kasi walang ibang mga ngalaga. Siguro DPWH sa ngayon na isasama sa proyekto yung programa ng MDRRMC at OCD na maglagay ng ganyan, evacuation center. Pondo niyan nandun sa iba't ibang ahensya nakaisa ng coordination approach ng MDRRMC at saka ng OCD. So, andun yung pondo. So, ngayon siguro, magsasabatas para magkaroon ng talagang paglalagak ng pondo dyan para doon. Halimbawa, ibibigay sa DPWE, mayroon set aside fund talaga para dyan. Or not, hindi ba sa yung panukala ay isasali, halimbawa, lagyan natin ng ganito to, fundamental panukala ng halimbawa ng OCD o MDRR. Maaaring gano'n siguro ang paglalagay muna niyan. Pero may kung automatically implement talaga na lagyan compulsory ng ating DPWH ito sino pag mula na sa lokal dyan na maglalagay. Oo nga, sa lokal na mismo ang mamamahal para maglagay noong yan ng evacuation center at early warning system. So yung mamamahala noon ay lokal na pamahalaan na hindi na yung halimbawa DPWH na ito para doon sa ganyan or halimbawa uutusan nila yung lokal na pamahalaan ipuntahan nyo itong ganito. So ngayon kung isasabata so mandato na maaaring bigyan ng pundo yung mga lokal na patayo kayo ng ganyan dadagdagan siguro mga ganun na imamandate nila kasi kaya kung may batas na tatayo ng maglalagay early warning system yung lokal na pamahalaan ng mamamahala may lokal na pamahalaan na mamamahala sa sakuna so bibigyan sila ng pondo with that kind of facing disaster so, hindi doon sa NDRRMC kung sino yung pondo maaari o pondo ng iba't ibang mga ahensya na may nakasya facing calamity mga ganun or mga proyekto para dyan so kung may batas yun na siguro papamamahalaan ng mga lokal na pamahalaan ng mga ganyang pagharap na ito so yun siguro yun yung sinadoon sa conference kaya gusto sinusuportahan ng mga batas gagawa sila ng batas para yung mga lokal na pamahalaan siya na mag-manage nyan evacuation center, early warning system, etc. So, kailangan din ng trainer dyan sa mga magre-rescue at responde sa mga disaster. So, anumang sakuna in environment or man-made yan. Mahalaga ang pag-maintain ng local unit dyan
with support of the National Disaster Risk Reduction Management Team o Office of Civil Defense. So yun, mahalaga yung yung mga trained personnel dyan, yung mga nag-rescue. Syempre kung mayroong opisina yan, dapat mayroon din sino yung mga personnel na dapat nilang mailagay doon. Halimbawa, pag minsan kasi, sa loob ng isang taon, yung isang bayan, pag minsan, nakakadalawang bagyo. Pag minsan, wala naman. So, ngayon, paano nilalagyan ng trained personnel yan? Siguro yung BF, tapos, ilang siguro mga barangay tanod, train nila. Para kapag tuwing magkakaroon ng sakuna, magbo-bolsin sila. Sila yung mag-rescue. Yung mga kagamitan, maaaring nandoon sa BFP or sa office ng MDR lokal na nasa disaster. Siguro doon sila maglalagay ng mga kagamitan para ginagamit pag mag-rescue. Ngayon yung tao, sino yung magtatao ron para hagilatin nila pagdating BFP, police or barangay tanod siguro sila. So pagka nagkaroon na ng ganyan, bolsin sila. So titrain sila ngayon sa ganun. Mahalaga. Siguro magko-contact sila ng sila. So doon sa ganung klase ng person mamimili. So yun ang isa pa na dapat nila tingnan. Sino yung mga person na ilalagay nila doon sa mga bawat bayan na pamamahalaan ng municipal. Siguro dahil meron na ganyan sa municipal, meron na sila naka-anglan yan lalo sa siyudad. Hindi lang basta pang national yung meron tayo noon napupuntahan yung mga lugar-lugar. Yung bawat lugar meron na sigurong ganyan na hindi lang yung cities, di ba? O hindi ka parang import pag Manila, pupunta ka sa ibang lugar, may rescue. Hindi, doon na mismo sa lugar mo meron ng ganun, meron ng mga kagamitan para sa baha, para sa mga ibang mga rescue mission, halimbawa auxiliary responde sa tuwing may sakuna, di ba? Mga ganun mga bagay. So, ang ating na-analysis dito ay pag-iba ito ng MDR, ayun muna siyang paghaharap sa mga sakuna. So, ang lahat ng pangangailangan dito is DNR Secretary stated na physical and non-physical needs o lahat ng dapat na kailangan ng local units ibigay ng national government. Yan. So, yun. Dapat, syempre, kung may batas na yan, so, bibigyan nila yung kagamitan ng mga rescue mission o anong kailangan nila sa pag-atma. Kaya, siguro gagawa ng batas para mapondohan yung mga local units to face that from their own. Pero yung pinaka-supervisory body nila, syempre yung NDRRMC sa national sa OCD. So, paano man haharapin yan, diba? To distribute all the offices. So, maganda naman yung kanilang structuring para ganun yung pag-harap. So, siguro sa existing yun, marami ng ganyan. So, pag-ibayuhin na lang nila doon sa batas o paano nila papag-ibayo yung municipal o yung local para dyan para sa kanilang panukala, operation center, early warning system, at iba't ibang mga pagharap dyan, lalo na yung mga bayan na talagang binabagyo. Tapos yan, may mga train dapat dyan para kung magkakaroon ng ganyan na sakuna, sila yung re-respond. Kaya lang hindi siya po pwede kasi sa ating pagtingin na regular employee. Kasi kung regular employee, pag minsan kasi, halimbawa sa loob ng isang taon, yung isang bayan, maaaring may manalasa ng ilan o hindi naman. So, ibig sabihin tetenga yung regular employee mo na rescue team. So, dapat diversionary, meron ibang trabaho yun. Kaya nga kung halimbawa sa police, BFP, o barangay tanod, meron silang stationary work, additional work nila yun kapag may sakuna, hindi naman kumagaman, yung sakuna ay hindi yung 25 na nananalasa sa bansa, hindi sa isang bayan lang tumitira yon o nananalasa. Kumbaga man scattered siya sa iba't ibang kapuluan yung 25 na yun. So kaya hindi magme-maintain ng employee na rescue team kundi maaaring yan ay bubunutin sa iba't ibang mga ahensya ng mga may kakayanan para dyan, kagaya ng pulis, diba? Nasa BFP or barangay tanod yan, etc. na may station work o talaga may regular work tapos saka sila gagawin. Kasi kung buhay ba tapos may plus volunteer yun, plus volunteer, pwede siguro sa volunteer mga professional, para tatrabaho sa isang kumpanya
pwede kang mag-volunteer as professional, tapos i-train. Ngayon kapag may sakuna, syempre walang pasok yan. So doon sila bobolsin, magtutulong sila doon. So siguro ganun tingin. Maaaring ganun naman siguro ginagawa ng ating mga lokal na ganyan. Ewan ko doon sa national para may regular yata silang mga ganun. So higit sa lahat ay magkaisa ng panalangin sa ating so maliban dyan ay pag-ibayuhin yung greening program at kampanya sa mga tao na mamuhay ng mabuti at iwasan yung pagsira ng kalikasan upang ang nais na recovery ng international community mula US sa ating mundo ay mangyari. Yan. So pag-ibating DNR ay yung greening program, yung at saka nung ating nasa Climate Change Commission, pag-ibayuhin nila yung greening program o yung pagharap sa para pagharap sa kalmad, yung pag-restore ng mundo na sa pamamagitan ng pagtatanim at iba't ibang mga pagpapalago ng ating kabundukan. So yun. So kaya yung kasing kaya halimbawa yung sila nangangalaga doon yung DNR. Pero halimbawa pagdating ng mga halimbawa maglalagay ka ng dike, mga kung paano mo harapin yung baha, sustainable, dapat meron ng department dyan. Kasi yung natin, trabaho ng yun ng DPWH. Halimbawa, magpapalagay ka ng dike, mga pagharap sa kuna, pag-flood control, mga gano'n, ay DPWH yun, di ba? Kung sa lokal, ay yung local king, di ba? Kung gano'n. So ngayon, kung may department, yung mga mahala doon, di ba? Parang yan. Sila na yung magpapagawa ng mga dike, ganyan, with the DPW. Pero yung puno nasa kanila. Kasi yung mga tipong ganun. At higit sa lahat ay magkaisa ng panalangin sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo na bigyan ng pagkakataon ng mga tao na magbago at maisaayos ang pagsira ng mundo at sa anumang sakuna. Sama-sama panalangin ng pinakahigit sa lahat dyan. Humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga naging pagsira sa kalikasan, pagiging bulara ng mga tao, o hindi siya responsable ng tao sa pamumuhay, so nagdudulot ng sakuna o yung global warming. So aside from natural na dulot ng ating paggagawa ng mundo ng Diyos, ay tayo ay sa pagkakamali natin o responsible ng pamumuhay, global warming, nakapagdulot ng global warming. Nakadagdag tayo para magkaroon ng malalakas ng mga sakuna at magsira ng kalikasan nila, kakalma ng mga bundukan na yan. So kaya yung mga tao ay higit manalangin din dyan at tumulong dun sa restoration, mamuhay na maayos para hindi masyado tayo o maging responsable sa pamumuhay. Pero naman guide how to be responsible na hindi tayo makasisira ng kalikasan, diba? So yun, at muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria, Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, with Mother Mary, sa katuwang mula sa Pilipinas at yung pamahalaan ng mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti. Matuwid, tugulin yung karapat-dapat tao at mamahala ng patas ng justisya. At basan yung makapang-abuso, katiwalian. Bagkos ay mamahala ng mabuti. Yung mamamayan naman ay iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung human rights, suportahan yung good governance, suportahan yung equal justice. Sa ngayon ay makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, at hindi sa lahat nakapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan at hindi nagkakaroon ng kumukuhan at naghihirap ang mga tao doon sa ating maling pamumuhay na hindi tayo nagtutulungan o to live according to our rights, to live with a good governance and fair justice. So kasi kung tayo ay nagtutulungan para mapatupad yung human rights, so everybody human rights. So ngayon, may naghihirap dahil sa hindi na natutupad yung human rights. May inequality kasi tayo dyan. So yan ang problema. So hindi naman sinasabi natin kaya dapat may sistema ng mabuti at napakaganda ng sistema ng demokrasya para maipatupad yung human rights. Ang problema, pinanunungkulan ng ibang mga kababayan natin sa naging equal para ma-implement yan in our democratic system o kahit sa ating lands, madali namang implement yan. Talaga lang nakakaroon ng equality at sana
maliwanagan yung Manila Santa Maria yung pamalaan, yung punong Pilipino, magtulungan, to implement human rights yan. At magandang pamumuhay, fair life, social justice. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabawas naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hindi dito sa issue ito na ating tinungayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Hanggang na rin.